All right. So, once again, amazing morning, everyone. And we are now here sa ating pong Life Plus Habit. Medyo, this is the first na nabago natin yung time slot, no? Ginawa po nating 9 a.m. sa Philippines to actually reach out, syempre, no? Yung mga mentors natin in the US, yan, and also in Canada, pati sa Asia, no? So, anong oras na ba ngayon sa ano? Anong oras na sa Canada ngayon, Mentor Julie? 5:24 p.m. po. Alright, 24. Sa US po ay ano no, 8, I think 8:24 or 8:25, no? Tama po. Ayan, so, amazing morning, Mentor Eman is here, oh. Mentor Charis, mukhang ano may Grand IBP ka yata ngayon, ah. Ganda ng naalala ko ang pag-host mo, no? Napanood niyo ba paano mag-host si Mentor Charis? Oh, di ba? Napanood niyo na po yung ano, no? Ano, men? Nagkapasay po kami. Oh, alright, alright. Okay, sige. Start tayo, ha? Okay, let's start with the opening prayer. So, let's pray. Dear God, thank you so much, Lord, for gathering us all together, Lord, in this Zoom meeting. Lord, we thank you so much for you are so loving and so faithful to us, Lord God. When we thank so much that you loved us so much that even though we are not that worthy, Lord God, pero tinatanggap mo pa rin kami each day, Panginoon. So, Lord, thank you so much for what you did for us, Lord God. And Lord, we just want to offer this time into your hands right now. That may you be in our midst right now, Lord God, na kayo po ang mag-guide sa bawat isa to give us the wisdom and alignment, Lord God, in your will. Thank you so much, Lord. In this we pray in Jesus' name. Amen. All right. Oh, si Mentor Girly is here. Yeah. Shout out kay Mentor Girly. Tita Girly is here. All right. Thank you po for joining. So, sige. I'm gonna share my screen. Yan. Kung kung ano ha, yung mga pwedeng mag-open ng cam, no? Para magkakitaan tayo. So, that would be great. Yes. Yan. So, congrats po sa ating lahat. At tayo po ay napunta sa Life Plus. Okay. So, let's start. Yeah. May nakikita na ba kayo? Yan. Can you see my screen now, guys? Yeah. Yes po, Mentor. Ayun. All right. So, yun, no? Okay. So, this is our first time na yung live class natin ginawa nating ganitong oras, no? 9 a.m. in the Philippines and 8 p.m. in the US. Tapos 5 yata sa ano, tama sa Canada. And syempre ito nga po ay we are doing this to reach out our mentors, all our members sa US, Canada, and also Asia para mag-gather tayo together and we're gonna talk not only about business but we're gonna talk about life. Yan. Nakalagay dito, discover the keys to abundance in life and business. Kasi yun palang mga susi ng mga kailangan natin ay actually matatagpuan natin sa ating tinatawag na manual. Yan. Di ba may tinatawag po tayong mover's manual, no? So, sa atin po, bilang mga tao, ay meron din pala tayong manual, no? And that's what we call Bible. So, we're gonna study some principles from the Bible na makakatulong po sa atin, no? Para sa ating pong journey sa buhay po natin, no? Bilang tao, not just as entrepreneur, pero bilang tao. Yan. Okay, so
pwede bang pa-type sa chat natin? Sino po sa inyo dito yung first time maka-attend ng live class? Yan. Pwede po bang pa-type? Kung first time ka, pa-type ng number 1. Yan. Meron po ba ditong first time naka-attend ng live class? Tingnan natin, no? Yun, no? Meron. Oh, okay. Si Mentor Ami or ang ibang pronounce dyan, Amy. Tama, no? Pwedeng Ami, pwedeng Amy. So, depende kung anong gustong tawag ni Mentor. Okay, correct me if I'm wrong. So, should I call you Mentor Amy or Mentor Ami? Yan. Sige. Basta yun. Yan, Ami na. Alright, so, marami pa na, no? Si Mentor June, Mentor Virginia, Mentor Girly, and Mentor Ami. Yan po yung mga first-timer natin. Alright, so welcome po sa ating mga first time. Welcome to all live class participants. So, syempre po, para makilala po kayo ng ating mga kasamahan po dito, ay, yan, papakilala tayo, no? Your name, tapos ano po yung background ninyo, sino po yung nag-invite sa inyo sa live class or sa I Am Worldwide, no? Yan. Tapos, what do you think is your reason? Yan. Bakit ka napa-join? Yan. Bakit ka napa-join sa I Am? Bakit ka napa-join ng friend mo? Di ba po? Alright. Okay lang ba? Share tayo po para makilala po tayo ng mga kasama po natin, no? Huwag po tayo mahiya. Tayo naman po dito, no? Name, background, sino nag-invite sa inyo? At what do you think is your reason na bakit ka nag-join, no? Sige. Sino unahin natin? Si Mentor. Sige. Tingnan tayo, ha? Ano na, Tito June na, no? Yan. Kasi first time po ni Mentor June sa atin pong live class. Pwede mo pakilala po dito. Name, background, and who invited, and then what do you think is your reason? Or bakit mo nagustuhan yung I Am Worldwide or yung community natin, ganyan. Ano? Okay lang po ba dito? Ask to unmute tayo. Yan. Unmute po. Tapos share po tayo, no? Okay, amazing morning po. June Carlos from Porac, Pampanga po. Ex-OFW po ako sa Saudi and Dubai. Then, ang nag-invite po sa akin is si Mentor V, Ate Virginia. And then, interesting po kasi yung barley product niya. Parang yung benefits sa health, So, yun po. Alright. Thank you po dito. Kayo po ba syempre nakatake na po kayo ng barley, no? Nakatry na po. Opo, every morning. Kamusta po naman? How's taking barley? Okay naman po kasi wala pa naman akong maintenance. So, parang lang siya, yung kumbaga supplement lang siya. Oh, that's good. Alright. Mm. So far maganda po yung yung experience sa barley po, no? Opo, okay naman po. Wala namang side effect or wala naman ako nararamdaman na. Alright. Thank you po for sharing, Mentor June. Thank you rin po. Welcome. So ngayon po ay nandyan kayo ngayon sa Porac, Pampanga? Opo, sa Porac po ako ngayon. Oh, okay, okay. Gaano po ko sa inyo kalayo yung Makabebe? Around 50 kilometers po. 50 to 55 kilometers. Oh, So, miles. siguro mga 1 hour, 2 hours po ang biyahe na. Opo, one and a half po. Drive po. Ayun, alright. Okay, kasi medyo madalas po kami diyan sa Makabebe, Pampanga dahil meron po tayong isang kumbaga team. May malaki ng team ngayon sa Makabebe, Pampanga yung Rising Star po natin doon. Meron silang sarili na ngayong satellite office. So, medyo madalas tayo doon. And actually po kayo po dyan sa Porac, Pampanga, let's say, gusto nyo rin po mag-gather ng tao dyan, tapos gusto nyo po kaming invite para masuportahan kayo dyan. O yun, pwede po kayo mag-arrange. No? Coordinate lang po kayo sa amin. Okay. Elementor V. Yan, di ba, no? Ayan. Sige po. Thank you po for sharing. And punta naman tayo kay... Sino po yung first na dito? Yan. Ito si Mentor Girly.
Girly, Mentor Girly. Ayan. Hello po, Mentor Girly. Hello po. Ako po si Girly Dominguez from Woodbridge, Virginia. Part-time accountant ako sa isang company sa Springfield. Ang nag-invite sa akin dito sa IMIC Aimee Veray. Tapos, nagustuhan ko kasi yung barley. Kasi dati, hindi ako makabangon. Laging masakit ang katawan ko pag umaga, hindi makabangon. So, tinry ko nung October, effective naman siya sa akin. So, nag-join ako ng mid-November. You know. Oh, nice. Congrats po and welcome po sa team, Mentor Girly. Parang madalas ko daw rin Thank you. nakikita sa mga Zoom no? So talagang thank Opo. Nakikinig-kinig kasi time ng Zoom pauwi pa lang ako noon. oh, Nag-work. alright po. Ayun, salamat po sa actively participating sa lahat ng mga Zoom meetings po. Kasi minsan nakikita ko yung yung name niyo po. Yan, thank you po, Mentor Thank Girly. you. Okay. Thank you for sharing. Yan. Alright, sino pa po nga dito? Ayun, si Mentor Amy or Ami. Yan. Okay, kayo po ang next mentor. Please share. Yan. Good morning po. First time ko po dito mag-join sa live class. So, ang nag-invite sa akin is Miss Julian. Oh, Nakilala ko po yung barley through Mimi Villegas, yung pamangkin ko po, nung nag-bakasyon po sila dito sa Philippines. So, I tried it and maging ang ate ko, na-amaze din po sa barley dahil yung pagdumi niya is nakapagdumi po siya ng regular. So ako naman po, napansin ko ngayon, yung aking ring finger po ito, hindi ko po yan maigalaw pag minsan naninigas. Pero ngayon po, parang wala na siya. Ako nga po pala ay taga Montalban, Rizal, plain housewife and widow. Bali, talagang pinagpipray ko po na magkaroon po ng extra income. At siyempre, isa lang po akong pensyonado at na bali, ano lang po ako sa mga anak ko kung bibigyan nila ako ng allowance or naghihintay lang po ako sa mga anak. Pero parang siyempre, sanay din po ako kumita at pamilyar po ako sa mga MLM at networking. So, sabi ko parang ito yung pinagpipray ko kay God na kahit nasa bahay lang ako, pwede akong mag-training, pwede akong makinig ng mga seminars. Kaya, ginarap ko po yung opportunity na sabi sa akin ng pamangkin ko, mag-join ako. Praise God at yung pamangkin ko, in-sponsoran niya ako sa membership. Bali po, siya po ang nag-sponsor sa akin kasi kung ako lang po, hindi ko kaya. So, ito po, bali, nagustuhan ko po yung barley kasi talagang na-amaze ako na nagkaroon po ako ng magandang resulta. Maging doon sa ate ko, amaze na amaze siya kahit hindi siya naniniwala sa mga ganitong organic. Pero ako po noon pa man, mahilig na talaga po ako sa organic. Yun lang po. Thank you so much. God bless. ay, thank you po. Para pong lubilin doon sa inyo. Hawak na po kayo po, kita? Naka-cellphone kasi ako. Bali parang first time ko kasi mag-share. Nanginginig yung kamay ko.
Akala ko pa lumilindol po sa inyo. Hindi, naka-cellphone lang po ako habang naghuhugas ng nung marinig ko yung name ko. Hinawakan ko na lang yung cellphone ko. Ayun, alright po. Salamat po sa pag-share po, tita. Ah, Thank you so much. yan. So, nasa Congratulations po, Mentor Tita Amy. Bali siya po pala, Mentor Sam, yung imimit niyo po sa Friday. Yung Ayan. pala magkikita pa tayo sa person. Ah, Opo. siya po pala. Yes Thank po you pala. po. Officially pinakikilala po kayo virtually. Ayan. Ayan po. Virtual. Opo. Okay po. Kita-kits pala tayo sa office po, tita, ha? Sa Friday, no? Sige po. Opo. Ayan. Baka makasama ko rin yung isang ka-church ko. Ayun, much better po na may maisama po kayo, no? Para may makausap na rin kaagad tayo, ma-ID natin. Tita Amy, if you don't mind po, no? Ilang taon na po ba kayo, tita? Bali 61 na ako, going to 62 ngayong 26. Alright. Tita, wag kang mag-alala ha. Marami po dito ng same age ninyo. Yung iba po mas matanda pa sa inyo. Kaya tawag ito, feel free. Ano man tawag doon? Feel comfortable. Ganun. Comfort. Marami kang Okay dito, po. mga kabatch. Uh, para po mas ma-feel mo na you are belong, no? Kasi dito po sa atin pong community ay tayo, kahit anong edad, no? Ay meron tayo dito. Meron tayong mga teenagers, meron tayong mga retirees na po. Actually may 70 plus po tayo dito, no? 70 years old, and so kaya talagang ganun po kaganda yung atin pong samahan. Ayan, no? Na kahit na sino pwede talaga, literally, as long as willing. And praise God kasi answered prayer nyo na pala tong I Am Worldwide, no? Nagpe-pray kayo na meron kayong makitang opportunity na kahit nasa bahay nga, di ba po? Ay pwedeng matuto, pwedeng gawin, di ba po? Ang galing. Thank you, Lord, di Sige ba? po. Yan, see you tomorrow, Tita Amy. Yan, Thank alright. you. Sige po. Sino pa po? Sino pa nga yung isa kanina? Ayan, si Mentor Virginia. Ayan, Mentor Virginia, can you share? Hello po. Ayan. Actually, nagda-drive po kami. Kaya madalim ako. Sorry po. That's okay. Papunta kami ng Sacramento. Si Brother Jun po, brother-in-law ko. Nice. Yeah. So originally from Pampanga ako pero nasa San Francisco po ako ngayon. Stay to the right to US, West, San Francisco. Medyo naliligaw po kami. Mamaya na. Sige po, Okay. Sige po, sige po. Take your time po. Ingat po kayo dyan. Ayan, nasa biyahe pala sila, no? Ayan. Alright. Salamat po sa mga nag-share natin ng mga first-timers sa atin pong live class. Yan. O syempre, para naman yung mga first-timer natin na nakapakinig, nakapag-introduce, para naman makilala nila yung mga old-timers naman, yung mga matatagal na sa live class. Tapos, okay lang ba na-share tayo yung mga nakaka-attend na ng live class, ha? What do you think is the importance? Yan. Or sa tingin mo, ano ba yung naitutulong sa ng live class, no? Sa mga regular attendees na natin. Para naman makapag-share tayo doon sa mga first-timers natin, no? So, unahin natin sino? Mentor Julie or Mentor Charis? Ayan. Sino sa inyo mauna? Share kayo. Ganun din. Name, background, tapos sino ang nag-invite sa inyo sa I Am, and then tawag dito yung reason why you join, and then what do you think is the importance of live class. Yan. Sige, Mentor, una na po. Yun, Busy pa si alright. Mentor Charis eh. Sige po. Ayan. Actually, Mentor, hindi ko po maalala kung pang ilang live class ko to. Kasi pasulpot-sulpot ako sa live.
Ayan. So, ayun po, para amazing morning po sa lahat. Para po sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. So, my name po is Julie Ann Gonzaga. So, originally po, taga Laguna po tayo. Pero currently po, nandito po tayo ngayon sa Vancouver, Canada. Ano po. Background. Sino nag-invite? Actually, hindi naman po ako na-invite. Ako po yung nag-reach out. Ayan. Pero ang aking pong angel mentor po, I'm so blessed, no po, si Mentor Sam, tsaka si Mentor Rach, no po. Si Mentor Rach po, she's my friend way back po nung college pa, magkasama po kami sa campus ministry. So, usually parang ganito lang din po yung ginagawa namin, nagmi-meeting kami face to face, and then nag-sharing po about, yan, sa mga buhay-buhay, sa kung ano yung mga natututunan na para namin natututunan or para namin apply yung word ni God, yung message ni God. So ganun po siya. And then ano mo next? Paano po ako nakapag-connect? So yun po sa I am. So way back po 2022 of March, nag-message po ako kay Mentor Rach kasi nga naka-maternity leave po ako that time. And then, syempre, kapag naka-maternity leave, blessing po kasi meron naman po tayo natatanggap from the government here. Pero, ano po, syempre kulang pa rin, no? So, naghahanap po tayo ng extra income. Yun po yung unang thought na pumasok sa isip ko. And then, nagustuhan ko po yung compensation plan ng I Am Worldwide kasi sobrang parang kakaiba po siya sa lahat ng narinig ko. Sobrang basta iba, sobrang ganda po. Kaya nagustuhan ko po siya. Kaya nagpaturo talaga po tayo, nag-guest mentor po tayo. And then, bukod po sa kumita, pero along the way, alam niyo po, nagbago kasi mas nagkaroon ng deeper meaning, hindi lang basta kumita. So, nung nakikita ko po yung mga nagiging regular customers ko po, lalo na po yung kauna-unahan kong naging customer na may cancer, is talagang natulungan po ng Barley. Doon po ako talaga mas pinush ko yung sarili ko na mas ma-share pa kasi nakikita ko po na nakakatulong po talaga sa mga tao. And then, ano pa po? Ayan. So, ito naman po, ano po yung nakikita ko na sa live class po ng mentor, yun po yung tanong nyo. Parang ang pinaka-benefits po, no? So, actually, sobrang gustong-gusto ko po ito talaga umatin. Pero sobrang thank you po, mentor, for doing this for us na mas mabilis po kami makakonect kasi yung po dating schedule is 5 a.m. dito. Medyo kahit po piliting gisingin, minsan talagang ang hirap po. So thank you for doing this po for us para maka-join din po kami. So ang nakikita ko po, kasi syempre, nagbi-business po tayo, pero di ba nga po sabi, in everything, kailangan nandun si God. So I think yun po yung pinakang purpose bakit kailangan natin na mag-connect din, mag-plug in din sa live class para hindi yung success na matatamasa natin, yung ma-achieve natin is hindi siya parang hindi siya pumasok sa isip mo na nagawa mo dahil sa sarili mong ability. Kumbaga, dahil sa live class, parang nagiging mas grounded tayo, nare-remind tayo na kung ano man yung mga achievements na ma-unlock po natin at nararanasan natin ngayon sa journey po natin dito sa I Am Worldwide is nare-remind po tayo na everything is from God and everything po na binibigay niya sa atin, it's from Him. No po, hindi po siya natin nakukuha or hindi tayo nabe-bless ng dahil sa sarili nating skills or ability. Yes, we're doing it, pero syempre po, lahat naman po yan is from God. So I think that's the main, for me po, is the main purpose of Life Plus. So yun lang po. Thank you. Medyo napahaba. Alright, nice po. Thank you for sharing, Mentor Julie. Ayan. Ang sarap makapakinig ng ganyan, especially siyempre pagka bago ka, no? At least may maganda ka ng expectation, especially sa mga bago na, ito pala yung live class, no? No, ganun. Na ito yung pampaano sa atin. It's a great reminder for every one of us kasi yung ginagawa kasi nating business, sabi nga ni Mentor Julie, talagang pag sineryoso mo yung business na to, talagang aasenso ka yayaman ka talaga, no? And kaya kailangan mayroong alignment, dapat grounded ka, no? Na dapat maalala mo palagi na ang nagpapayaman sa atin si Lord, hindi dahil sa magaling tayo, no? It is all because
Si God ang nag-aalaw nun, nagbibigay sa atin ng the power to produce wealth, no? Sa Book of Deuteronomy, nandun yun eh. So, yun. Thank you po ulit, Mentor Julie. Yan. Sino pa po ang next mag-share, Mentor Charis? Would you like to share? Yan. Okay. Pa-open na lang ng ano ng... paano na kayo? Palis na kayo? Opo. Pero okay na. Amazing morning po. Good morning. Ayun, thank you po, DM. Hindi pa ako nakakamove on. Ako po si Charis Manuel at kung kapanatuan. Ito po ang Miracle Barley na pagaling. And gusto ko dito kasi, ayun, gusto ko siyang i-share. Parang si Miss Maritoni na gusto kong maging part ng group na mga agents of hope na nag-share ng magandang balita, magandang product para sa kalusugan ng tao. And dito naman sa live class na to, favorite ko talaga to even nung una pa lang kasi ito yung reminder sa atin na lahat is galing kay Lord. Madami dito tayong matututunan, mga reflections, kasi sa araw-araw nating buhay, nakakalimutan na natin mag-reflect, nakatulog tayo sa family, sa business, sa kakitaan. And ito kasi yung natin, reminder natin na keep us grounded, lahat naman po kasi papagay, dahil nangyari lahat. Ayun, yun lang po. Thank you. Charis, thank you for sharing. Alright. Ayun. Sino pa? Last, pero isa na lang kung meron. Meron pang gusto mag-share na mga old-timers na sa live class. Sino pa? Mentor Tita Bell or Mentor Avi or Mentor Emma? Sino ang gusto ninyo? Oh, si Tita Bell. Nag-open ng kama. Alright, go, Tita. Oh, sorry, kaliligo lang. Amazing morning sa lahat. Actually, inspired talaga ako sa live class kasi, di ba, the first time na na-introduce sa akin to, I've been looking for something na, kasi I'm actually nasa retirement age. Sabi nga ng mentor Sam, some of us are in our 60s, so isa ako doon sa mga yun. Pero alam ko, sabihin mo, hindi halata. Because we take care of ourselves, kasi lalo na ako, I like organic. Thank you, Mentor June. Mentor Gorgeous. Nabasa mo po yung iniisip ko eh. Yeah, talaga na-inspire ako sa life class kasi I've been looking for what it is that I want to do the remaining years of my life. Kasi, pag nag-retire ako, then what's next? So I want to be of purpose to a lot of people. So, tapos dumating si Marley, so I consider myself an agent, one of the agent of hope, to carry on my purpose. Kasi pag nagkaroon ng challenge, we stop pag wala tayong hope. So, as agent of hope, parang naging instrument ako to carry on my purpose na mag-share ng blessings. Because I believe yung Almighty God uses people para maging instrument to achieve what our purpose in life. Anyway, nasa US ako. Pero originally from my father's from Pampanga, tapos mother side Ilocano yata and Bisaya at the same time. So
halo-halo na, pero I was raised in Manila. And I was actually a teacher by profession. Pareho pala kami ni Mentor Sam. Kailan ko lang nalaman, Mentor Sam, na you were a teacher pala. So, and then I came over here. Tapos naging government employee. Been in the government for 30 years. Actually, 32 years next year. So, pwede na siguro mag-retire. Maybe 2 more years. I've been doing this part-time. Actually, sabi nga nila, maraming tao na gusto maging, yung benefits ng wealth. Kasi sa akin, talagang ang purpose ko lang is to share the blessings. Pero, not that I know na, nagkakapera ka pala pagka, sinishare mo yung blessings. So, kaya gusto ko yung life class dahil parang nag-guide ako how I'm gonna share my blessing at the same time make people wealthy. And actually, I'm a proud mentor, angel mentor ng mga achievers ko ngayon, si Mentor Lourdes, Mentor Abby, Mentor Arlene, sila ang, mga sabi nila humahataw. So I'm very proud of them. Of course, I'm thankful to have Mentor Avi, Mentor Lita, and Mentor Julie na nandiyan lagi na nag-aano sa amin. So anyway, yeah, yun lang. Marami na yata. Thank you, Mentor Sam. Alright, thank you po, Tita Bel. Ayan, hindi daw halata, sabi ni Mentor Julie. Ano lang, mukha lang 40 plus, Tita. Di ba? Thank you. Ayan. Ganun talaga daw kapag pag happy lang, di ba? Young at heart. Yeah. Wala pang yan. Wala pang makeup yan. Oo, di ba? Galing. Alright, so salamat po sa mga nag-share. Alright. Meron ba ba? I think pwede na po ako. 3412. Yeah, si Mentor, po? Sige po, Mentor, sige po. Okay. Si Mentor So, Bert. Yes. amazing morning po sa lahat. Good So, morning. anyway, Lumampas na. lumampas daw kami. Naligaw kami talaga. Anyway, nagsimula po ako nung September. Ang biggest why ko dahil yung husband ko nga constipated, kaya naghanap ako ng ibang, anong tawag dyan? What you call this? Kasi nga yung doktor niya walang mas gustong ibigay yung mga medicines, sabi ko, pero ayaw ko nang inom ng medicine ko, kaya nag-research ako. So ayan, na-meet ko si IM. Ito pong live class, first time ko, so curious ako kung ano yung pag-uusapan sa live class. So, 3412 na. Alright, thank you po. yun na lang po, nawawala kami. Sige lang. Sige po. Ingat po kayo. Alright, thank you po for sharing, Mentor Virginia. Yan. I think si Mentor Virginia ay direct yan ni Mentor Ave, no? Opo, agape ako, agape. Yes. Kayo nga po yung direct leader dyan na Yan. Thank you po. Mentor Avi. Yan. Alright, sige po. Let's continue, no? So, balik lang tayo ulit dun sa ating slide. So, once again, maraming salamat dun sa mga nag-share. Kasi alam niyo po, every time that we share, you'll never know kung sino yung na-inspire sa story mo, no? Kaya, huwag tayong madamot sa pag-share ng ating mga, yung testimony mo, ganyan. And para meron kang ibang mabless, no? Yan. So, and eto po, gusto natin na if you're on the phone, pwede mong ilagay sa notes mo. Kung meron kang notebook ngayon, pwede mo sigurong isulat dyan na let's ponder for a moment, no? Na yan, ito yun. Ano yung deepest why? Ano yung purpose? Gusto natin na ma-remind tayo lahat, no? 2024 ngayon, na so beginning of the year, yung January. So, klaro ba sa atin yung deepest why natin? Pag sinabi kasing deepest why, ito yung dahilan mo na bakit kailangan mong hindi sumuko. Alam mo ganun?
Bakit kailangan mo ituloy ang laban mo sa buhay? Yan. Bakit kailangan mong ipaglaban ang pinaglalaban mo? Ayan. Yun deepest why yun, di ba? So, the question is it clear? Klaro ba sa atin yung ating pinaguhugutan? And what's the inner purpose? Kasi kailangan, we do what we do according to our purpose. And yung purpose ba natin, is it for the sake of to earn money? Para ba to sa pagkita ng pera or mas malalim ba? Ano yung ganun? So, in this portion, gusto nating ma-remind tayo lahat na yung deepest why natin, kung maisusulat mo, so much better. Kung nasa cellphone naman, sa notes niyo po, no? So, ito yun. Ito yung deepest why ko. Yan. Sulat niyo lang po, no? Tapos yung, ano ba talaga yung purpose ko? Parang yung sinabi ni Mentor Bell kanina, no? Na at her age, no? Talagang nakita niya yung purpose niya, bakit siya napunta sa I Am Worldwide, di ba? So, naging channel siya ng blessing of this doon sa mga friends niya na ngayon ay mga from being just product users, naging mga talagang active leaders na, di ba? So, kumbaga, nakita niya yung purpose niya na by doing this, yun na yun, yung nagiging channel siya ng blessing sa iba. So, mas nagiging meaningful yung buhay, no? Kasi, kumbaga, parang hindi siya yung trabaho for a very long time and after that, reach your retirement age and after that, that's it. Hindi pala siya ganun, di ba, no? Kumbaga, parang because of this platform, itong business community natin, doon natin mas na-realize na, eto nga pala talaga, no? This is my purpose. Bakit ako napunta dito sa Barley, di ba? Bakit napunta ako sa I Am Worldwide? Bakit ako na-invite dito? Ito pala yung purpose ko talaga. Na ang isipin ko ay hindi lamang sarili ko, di ba? Na ako pala ay dapat, I should think of other people also na ilang tao yung pwede kong matulungan, ilang tao yung pwedeng, alam mo yun, ma-reach out, no? So, mas nagiging makulay ang buhay, di ba? Actually, the meaning of MLM is making life meaningful. Yan, yun yung MLM. Mas nagiging makulay, no? Makahulugan ang buhay ng tao nung napunta sa gantong industry. Yan. Alright? Kaya let's move on. Punta tayo dito. Paki-chat nga po dyan. Ano po yung nababasa ninyo? One word. F-A-I-T-H. Yan. So, that's our topic for this live class. Faith. Kung mapapansin nyo, mayroon nakalagay na susi. Ayan. And this is at the center. Oh, Mentor Angie is here, no? Shout out from our team Makabebe, Pampanga. Yan, si Mentor Angie nandito. So, this is our topic for this live class, no? And for this series, for this whole month, ito yung ating magiging topic, no? Faith. Yan. All right. So, pag-usapan natin what, why, and how. Ano ba yung faith na yan? At bakit? Paano? Alam yung ganun? Bakit kailangan yan? At paano ba yan? Di ba? So, pag-usapan natin yan, no? And as you can see, at the center, susi. Yan. Alright? So, eto palang faith na to, eto, ang susi para mabuksan natin. Yan, okay? Ma-unlock natin yung door, the door of your dreams, the door of your vision. Ito yung tanong ko, no? Ito bang 2024, may na-visualize ka na ba? Patype nga po sa chat. Kung meron na, patype lang ng I am. Yan. May naging vision ka na ba for 2024? May nakita ka na ba sa 2024? May pinakita na ba sa iyo si Lord ngayong year na to? Mayroon na ba? Yan. Alright, meron na, oh. Sino yung wala pa?
So I hope lahat mayroon, no? Yung parang may nakita ka na na mangyayari sa'yo sa 2024. That's vision. And God is giving us the vision. And let's be reminded na bago tayo bigyan ng vision ni Lord, naka-prepare na rin yung tinatawag nating provision. Yan. Kasi minsan, akala natin, imposible natin makuha yung pinakita sa atin na vision, yung pangarap mo, no? Yung goals mo. Iniisip natin, kaya ko ba yan? Kasi siguro sila lang yan, magagaling yan sila, mga nauna yan sila. Sila na yung mga expert yan, siguro sila na. Kaya ko rin ba yung, alam mo gano'n, minsan nagda-doubt ka sa sarili mo no? Pag may malaking pinakita sa'yo, halimbawa yung mga pinakita sa'yo na makapag-travel ka around the world, libre lang, tapos magkaroon ka din ng mga luxurious cars, ano mo gano'n? Karoon ka rin ng income na 7 digits. Tapos minsan magdududa ka sa sarili mo, kaya ko ba yan? Tama, no? So, in this session, let's be reminded na pag may pinakita sa'yo si Lord, maniwala ka na bago niya ipakita sa'yo yan, bago ka niya bigyan ng pangarap, ay may provision na. Parang ganito, no? Bago nilikha ng Diyos ang isda, ano yung nauna sa isda? Siyempre, tubig, bodies of water. May dagat na muna, may ilog, no? Bago niya nilikha ang mga ibon, may pagkain na yun. So wala tayong nabalitaan na yung ibon lumilipad, bumagsak, tapos ng check up, nagutom, wala na makain, no? So meaning, God gave us the vision, the dreams that we have right now. And nauna na yung provision. What we need to do is to have the faith. Tama, no? Kailangan natin ng faith para yun yung pambukas natin dun sa pintuan na yun. Pintuan ng ating mga pangarap, no? Kung ano man yung pinakita sa atin ni Lord etong 2024. Pag may nakita kang hindi maganda, okay? Anong gagawin mo? Guys, in the Bible, nakalagay doon, all good things are from the Lord. So yung bad, hindi sa kanya galing yun. So huwag ka maniwala, ha? Kasi minsan, di ba? Kasi nga, lagi namang may enemy, no? May good, may evil palagi. So, yung kalaban natin, yung tinatawag na, may tinatawag po tayong spiritual battle, no? Yung hindi natin nakikita. Okay? Kasi nga, sa Bible pa lang naman, nandun na yun, no? Kung may good, may evil din. Alright? Kung may Holy Spirit, meron ding evil spirit. Alright? So, kaya, kailangan, maintindihan natin na every time ikaw ay nangangarap ka, may vision ka, mayroon at mayroon talagang tinatawag nating evil force na pipigil sa iyo na maabot yung mga pangarap na yan. Ng mga, alam mo yun, negative people around you or negative circumstances, ganyan, no? Yung parang may pumipigil sa iyo maabot mo yung mga pangarap mo. Huwag ka mag-alala kasi normal yun. Normal yun. Ang kailangan natin pala, panghawakan natin yung faith natin. And what's the meaning of faith? Alam nyo na yun, no? Sige, pwede nating type sa chat natin. What do you think is the meaning of faith? Sige po. Sino po nakakaalam? What is faith? Faith is the assurance of the things you hope for. That's faith. Kumbaga, sure ka. Sure ka na kahit hindi pa siya nangyayari. What are you hoping for? And
holding on to that, 100%, that's faith. Kaya nga, faith is very, very essential for us people. Kaya nga may tinatawag tayong yung miracle pala po, pwedeng nangyayari siya every day. Miracle happens every day kung ma-recognize mo lang. Yung tayo ay buhay pa araw-araw, miracle yun. No? Kasi yung iba, nakasabay natin matulog, nabalitaan na lang natin, hindi na nagising. May mga ganun, no? Kaya nga lagi sinasabi, every gising is a blessing. Yan ang sabi ni Mentor Julie, believing into something na hindi mo pa nakikita. Diba? I mean, di pa nangyayari, pero you have faith na it will happen. Na 100% yun. Alright? Kasi, kapag hindi solid yung faith mo, hindi mo talaga ma-unlock yun. Because according sa scriptures, laging sinasabi, especially the time na nagmi-miracle, si Jesus, diba? Lagi niya sinasabi, let it be done according to your faith. Kung mababasa natin, marami siyang ginawang miracle, no? Sa Bible, no? So, lagi nakalagay doon na it is because of your faith, it is by your faith. Laging ganun. Bakit nag-manifest yung miracle? Because of the faith. So, ito yung tanong natin ngayon, ano? For this year, 2024, may magandang pinakita sa atin si Lord. May na-visualize ka na. May magandang mangyayari. The question is, are you going to hold on to that faith no matter what? Kasi sometimes, it will be tested eh. Actually, hindi sometimes eh, most of the time. Tinetest yung faith natin. And God is allowing us na mag-undergo ng testing of our faith. Pero, alam ni God na, alam mo yan, para sa atin din yun. Everything works together for our good. Alright? So, ibig sabihin, iti-test niya kung seryoso ko ba talaga. Alam mo ganun? parang dito lang sa negosyo natin yun eh. Di ba? Sumali ka sa business na to. Ang tanong, seryoso ko ba talaga dito? Di ba? Kasi baka, halimbawa, may encounter ka na negative, ayaw sa gantong business, ayaw sa barley. Alam mo yan? Baka dahil naka-encounter ka ng negative, baka ma-negative ka din. Okay? Minsan, kaibigan mo pa talaga, no? Inalok mo ng barley, ayaw. Tapos nakakalungkot, ayaw na nga, may hindi pa magandang sinasabi. Alam ko kasi yan, ako, lokohan man yung ganyan. Mga ganon, may sinasabi kong hindi maganda sa'yo, di ba? Alam ko yung ganyang business, ako, scam naman yan. Bakit ka pumasok dyan? Alam mo yung ganon, may ginaganon, di ba? So, may discouraging words. May disempowering words na na-encounter ka. So, ang tanong, are you going to hold on to your faith? So, doon yun masusubukan. Kaya, kumbaga, ngayon pa lang, kailangan, sabi nga, no, begin with an end in mind. So, sa isip mo pa lang, I am a winner, I am victorious. Kaya nga may tinatawag po tayong yung affirmation, no? I am, the word I am, is the two English words na sobrang powerful. The most powerful English word. The word I am. Because whatever you put next to the word I am, it becomes your reality. So what are you going to declare every time na mayroon kang mga challenges? Halimbawa, no? What if you're going to face a Goliath in your life? Giants in your life? Kumbaga parang pag nagkaroon ka ng problema, ng challenges, ano ngayon ang I am mo? Ano ngayon ang i-declare mo sa sarili mo? I am a champion, I am a winner, I am victorious, or hindi ko yata kaya yan. Ano yung ganyan?
Yung magdududa ka na. Di ba? So tandaan po natin, we are already a champion. Even before we were born, champion na tayo. Kailan maging reminder sa atin yun no? Kasi, ang kalaban kasi naman natin, si Mr. S.A. Tan, the works of the enemy is always to steal, to kill and destroy. Mababasa po natin sa scripture yun, no? Sino ang enemy natin? The evil spirit, no? Si Mr. S.A. Tan. Satan, di ba? Wala yang ibang gagawin sa atin kundi to steal your potential. Ayaw ng kalaban na lumabas ang potential mo. Napunta ka sa community natin, sa I Am Worldwide, sa grupo natin dito, pwedeng ma-unleash your potential mo. Pero ang gagawin ng kalaban, tatanggalin niya yon. Pipigilan ka. Alright? Kaya, isa po sa panlaban natin doon, lagi ka dapat nagko-connect sa mentor mo, lagi kang umattend ng training, lagi ka nakikinig ng mga mentoring, tama? Para ma-strengthen ngayon yung faith mo. Yung spiritual muscle mo ma-strengthen. Yung belief system mo ma-strengthen. Okay? Kaya nga bakit sa church, sinasabi lagi, ini-encourage ng mga religious leaders, of course, yung congregation nila na we have to come back to church every week. Once a week dapat nagsisimba tayo, di ba? Bakit kaya? Kasi paglabas mo ng church, di ba? Andyan yung totoong battle. Ang daming negativities. Ang daming works of the enemy. So, dapat nag-charge ka. So, kailangan nagpa-plug in ka sa charging station. Yung community natin, no? Pag ikaw nakikinig ng training, umaattend ka ng mentoring, umaattend ka ng live class, umaattend ka ng, alam mo yun, di ba na-charge ka? Yung belief system mo lalong lumalakas. Full charge ka. Kasi sa labas, ang daming discouragements. Ang daming mga negative sa labas. The world is too chaotic now. Kaya kailangan, kumbaga, full of power ka pa rin. Full of hope ka pa din. Full of faith ka pa din. Alright? So meaning, malaking factor yung sasamahan nating community. Yung group of people. Alright? Kaya we encourage everyone, no? Na every time may mga training, may mga mentoring, may mga ganitong session, as much as possible, maka-attend talaga tayo. And also, yung mga members po natin, mapa-attend natin, no? Kasi, it is very, very beneficial sa ating lahat. Alright? So, that's faith. Faith is the assurance of the things you hope for. And hold on to that. Okay? Congratulations kasi alam ko, no, lahat ng nandito, hindi mo isusuko ang faith mo. Pinakita sa'yo ni Lord yung mangyayari sa'yo maganda this year, yung goals mo, yung mga target mo, pinakita niya sa'yo this year, panghawakan mo yan, sa'yo yan. Wag na wag mong ipapanakaw yan sa kalaban. Okay? Because the enemy will always steal, kill, and destroy. Ganun ang lagi ginagawa niya. So, panghawakan mo tong faith na to. Alright? Dahil sa'yo yan. Para sa'yo yan. In Proverbs 4:23, more than anything you guard, protect your mind, for life flows from it. Ibig sabihin, ganito siya, no? Yung atin po kasing brain, alright? May pintuan kasi yan. Yung brain natin, no? Ngayon, kailangan gwardyahan mo. Gwardyahan mo na dapat ang papapasukin mo lang, yung i-welcome mo lang sa pintuan, yung maganda. Yung good. Yung mabuti. Meaning, yung tinatawag nating negative thoughts and positive thoughts. Empowering thoughts, disempowering thoughts. So, ibig sabihin, guard your mind.
Ibig pong sabihin, ang i-entertain mo lang, ang papapasukin mo lang, dapat yung empowering, positive lang. Eh yung kalaban, baligtad lagi eh. Gusto niya puro negative. Siyempre, negative siya eh. Enemy siya eh. Evil siya eh, di ba? Ang gusto niyang mabombarded tayo sa isip natin, puro negative. Kasi nga, nandito yung battle na sa loob. So gusto ng enemy, puro negativity, negativity, negative, negative, negative. Kaya pansinin mo sa atin, no, sa I Am Worldwide, kasama sa training natin dito na, alam mo, sa group chat. O di ba sa group chat, dapat as much as possible, puro positive lang. Ang pinapost natin sa Facebook, as much as possible, dapat positive lang. Because too much negativity already out there. So, ibig sabihin, tayo mismo sa community natin, dito sa atin mag-start yung positive energy, positive vibes. Alright? Para yung laging nai-entertain lang sa thoughts natin, positive lang. Alright? So, ibig sabihin, pag may papasok sa isip mo na negative, huwag mo nang papasukin. Halimbawa, ganito, no? Meron kang schedule ng IBP. Tapos yung prospect mo na to, talagang pang VIP package, no? Pang Jade package mo. Talagang excited ka na, ganyan. Tapos, may oras na ng IBP, nag-confirm naman talaga siya. One day before, kinonfirm mo pa siya, pinalove mo. Nagsabi siya, yes, yes. Yeah. I'll see you tomorrow. So, alam mo, kahit sa Zoom lang, no? Sa Zoom meeting. Tapos, halimbawa, ang usapan nyo ay, let's say, 7 p.m. Maya-maya, 7 p.m., hindi pa pumapasok sa Zoom. Tapos, hindi pa niya nasisin yung message mo. Tapos, try mong tawagan, hindi mo matawagan. Oh, ano ngayon ang gustong pumasok sa isip mo? Di ba negative na? May gustong pumasok na negative. Inindyan ka na. Alam mo yun? Sabi ko sa iyo, mahirap talaga mag-invite. May Indian ka lang palagi. Akala mo, pang Jade package mo na yan, ha? Akala mo, mag-just for you ka na dyan, ha? Wala yan. Di ba? Alam mo yung gano'n? May gusto lang pumasok sa isip mo ng mga negative thoughts. Ito yung tanong. Papapasukin mo ba? The moment na na-entertain mo yan, pinapasok mo yan, mani-negative ka talaga eh. Parang ayaw mo na tuloy mag-invite. Mawalan ka na ng gana mag-invite. Tama? Ano ang sabi sa training? Kapag na-Indian ka, alright? Pag mayroong mga appointment, hindi natuloy, may IBP ka, may schedule ka, hindi natuloy, positive pa din. Di ba? Next, ano yung gagawin mo kagad? Positive. Ibig sabihin, hindi ka pwede ma-stuck sa ganung situation. Kasi halimbawa, yun na, in-entertain mo na yung negative. Grabe naman yan. Ayaw ko na nga, parang ang hirap talaga. Akala ko pa naman, ay kaibigan ko pa naman yun. Tapos ngayon, hindi ko na matawagan. Hindi mang sinisin yung message ko. Eh what if, halimbawa, kinabukasan, siya mismo tumawag sa'yo. Tinawagan ka, nagulat ka sa messenger mo, tumawag. Tapos sinagot mo naman, sinagot. Ay, bro, kamusta? Kamusta? Ay, naku, halimbawa, ikaw si mentor. Naku, Julie, naku, sis, naku, pasensya ka na ha. O yun nga pala yung ano natin, kahapon yun, di ba? Yung 7 p.m. Naku, alam mo ba, naiwan ko yung phone ko sa bahay. Naku po, hindi ko alam kung nakalabas na ako eh. Tapos nakauwi ako ng ano na, hindi na rin kita na message. Naku, pasensya ka na ha. Pwede ba nating i-reschedule yung presentation? Actually, pwede ako ngayon eh. Pwede ba ngayon na kung pwede ka rin? O, ano ngayon ang tatakbo sa isip mo?
Positive naman, 'di ba? Positive. 'Di ba? Kasi inisip mo, inindiyan ka na, negative na siya, ganyan, ayaw niya talaga ng business, 'di ba? So, guys, ganito, no? Kaya nga nakalagay doon, no? Yan, balikan natin yung ano, sabi diyan, guard, protect your mind, for life flows from it. So, ibig sabihin, guys, ganito, no? Si enemy, wala siyang ibang gustong gawin sa utak natin, kundi pasukan ng mga negative thoughts, negative thoughts, negative thoughts. Alam mo, may goal ka, hindi mo na-hit. Hindi ka naman goal getter, goal setter ka lang. Hindi ka talaga para dyan. Nagpapaano ka lang dyan, nagpapauto-uto ka lang sa ganyan. Alam mo yan, papasukan yung isip mo ng gano'n. Ang tanong kasi doon, papapasukin mo ba? Wag mong papapasukin. Do not entertain negative thoughts. Kasi the moment na in-entertain mo yan, matik na. Yun na magmamanifest sa'yo. No? Life flows from it. Alam niyo, very obvious, no? Minsan manood ka sa mga, di ba, halimbawa, yung mga nagte-trending sa ano, sa Reels, sa TikTok, mga ganyan. Yung mga road rage. Nakakalungkot yung mga ganun. Yung parang nag-aanap talaga sila ng gulo. Naghahanap sila ng away. May mga ganun, no? Minsan may dumadaan sa newsfeed ko kasi sabi ko, grabe to, no? Ayun, alam mo yung mga ganun? Di ba? Meron talagang ganun, eh. Sa ayaw at sa gusto mo, meron talagang ganun. So, ang tanong lang kasi doon, entertain mo ba? Ipananakaw mo ba yung inner peace mo sa negativity of the world? Kung mapapansin niyo po, na-post ko one time sa timeline ko, meron kasi ako nag-trending na ano, na video sa Reels. Actually, nasa 1.4 million na yung views. Na-realize ko, bakit sobrang nag-trending yung video ko na yun? Wala pang 1 minute video yun. Kasi napakadaming negatrons. Oo, yung mga nagko-comment doon. Nung unang may nag-comment ng negative, parang gusto kong i-delete. Halimbawa, ikaw di ba nag-post ka halimbawa, no, ng video mo. Pag may nag-comment na negative dyan, pwede mo yan i-delete, eh. Nung una, may dinelete pa akong isa, eh. Pero nag-trending, ang dami mga negative. Kasi yun yung nakulong ako sa CR. Nakwento ko yun, eh. Nakulong ako sa CR. Kasi anong nangyari, so, mga 9:45, hanggang 10 yung mall. So, nasa CR ako noon. Tinawag ako ng kalikasan. Tapos, biglang namatay yung ilaw. Nakaposisyon pa ako, eh. Alam mo yung ganun? So, kalmado lang ako na, kasi nagtrabaho naman ako dati sa SM. Nagtrabaho ako sa mall dati. May mga tinatawag na power interruption. So, nasa isip ko lang, ano lang to, power interruption lang to. Namatay. Imagine mo ikaw, nag-CR ka, walang ibang tao, tapos namatay ang ilaw. Tama? Parang ganon. Ganon yung nangyari sa akin. Tapos, maya-maya, di ba namatay ang ilaw? Mga few minutes, bigla namang narinig ko yung roll up. Alam niyo yung roll up? Yung maingay yun, di ba? Pag binaba. So, inisip ko naman, sa iba yun. Meron kasi mga tenants sa mall, may mga store kasi na wala pang 10 o'clock, binababa na nila. Nagsasara na. 15 minutes, binababa na kagad nila. Yun ang iniisip ko. Paglabas ko ng cubicle, yung pala, di ba, patay pa rin ang ilaw. Tapos tiningnan ko yung pinaka-pintuan, pinaka-gate ng CR. Ako pala yung napagsarahan. So, sa halip na nagpanik ako, ang ginawa ko, vinidyo ko talaga yon. Hi guys, napagsarahan po tayo dito sa CR. Kalmadong-kalmado ang boses ko. Napakadaming negative na nag-comments doon. Ang sabi, scripted lang daw. Vlogger yan. Para lang sumikat yan. Para lang mag-trending yan. Ano yan? Scripted. Sobrang dami. May bibig ka, hindi ka sumigaw. Mga ganon. Ang dami negative na comments doon.
Kaya pala nag-trending. Na-realize ko, kaya pala, di ba? May mga vlogger na nagte-trending talaga kasi, di ba? Ang dami nila mga bashers, ang dami mga negative comments. Isa lang ibig sabihin talaga nun. Yung mundo natin, talagang majority na negative. Chaotic na yung mundo natin. Kaya nga ang tawag doon, sign of end times. Nasa Book of Revelation sa Bible yan, ha? May sign of end times. Maraming tao, pag sinabing rapture, pag sinabing magugunaw na mundo, katapusan na, maraming tao takot. Bakit kaya takot sila? Because wala silang assurance kung sa langit ba sila o sa hell. And that is our assignment. That is our mission. If you know na ikaw, pag nagunaw mundo, pag nag-rapture na, secured ka, na sa heaven ka, it is our responsibility to share the good news. Para yung tao hindi mo takot mamatay. Kasi maraming tao takot mamatay eh. Kasi hindi sila sigurado kung sa langit ba ako o sa hell ba ako, di ba? So, itong live class natin, isa to sa para makatulong tayo, mag-reach out ng mga tao, especially those lost na hindi alam, no? Kung saan sila pupunta after life on earth. All right? So once again, guard our mind. All right? Whatever your hand finds to do, it will, or do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, tanong mo, lahat naman tayo pupunta dun eh. There is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ibig pong sabihin ganito yan. Nandito tayo ngayon. May assignment tayo. May purpose tayo. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo dinala sa worldwide? Bakit tayo napunta dito? Ibig sabihin, do it with all your might. I-all out mo na. Itodo mo na. Kumaga, dinala ka na ng Diyos dito eh. Di ba? Dito sa community natin. Dito sa platform na to. I am worldwide. Na pwede lumabas lahat yung potential mo dito. Ma-unleash mo yung galing mo dito. Eh di itodo mo na. Bakit? Kasi pag tayong lahat nawala na, pag namatay na tayo, wala nang trabaho doon. Hindi ka na makapag-network doon. Kasi ang importante dyan, yung ngayon, ano yung pwede mong maiwan? Ano yung legacy iiwan mo? Kaya ito todo mo na talaga ngayon. Kasi papunta tayo doon, no? Yan, no? For in the realm of the dead, where you are going. O lahat tayo doon papunta eh. Kasi ang problema sa karaniwan, sa lahat ng tao, no? Karaniwan, almost all people, yung akala natin wala nang katapusan. I mean, akala natin forever tayong buhay. Nasa Bible po yun. Our days are numbered. May lifespan lang talaga. Ang magiging tanong kasi dyan, ano yung iiwan natin dito sa earth? Tama? Ano yung legacy nating iwan dito? It's not about the money. It is not about the money. Bonus na magkakapera ka talaga sa negosyo na to. Pero, yung may iwan mong may value sa eternity, yun ang dapat nating iwan. Yung gaano kadaming tao na tulungan mo na bago mindset nila, nakilala nila ang Diyos, lumapit sila sa Diyos, nagkaroon sila ng relationship sa Diyos, ano mo yun? Dahil sa pag-share natin na to. Kasi maraming guys, no, marami sa labas talagang lost, no? So ito, because of this, nakakapag-reach out tayo. Alright? A network marketing business is a new revolutionary way of sharing the wealth with anyone who truly wants to acquire great wealth. Kaya nga nandito tayo sa industry na to. You know, a revolutionary way of sharing the wealth with anyone who truly wants to acquire. So, ibig sabihin, napakaganda ng industry natin. Na sino ba talagang gusto magkaroon ng, alam mo yun, prosperous, abundance life. Through this business, we can make it happen.
So meaning, ito todo na natin. Alright? Kasi pag tayo namatay, hindi na tayo makapag-network. Hindi na tayo makapagtrabaho. Hindi na kailangan magtrabaho dun eh. Tama, di ba? So ito todo mo na. Okay? Bibigay mo na lahat mo. Kasi dito lang naman to eh. Dito lang to sa earth. Todo na natin. Importante kasi dyan, yung may maganda tayong maiwan. Yung may mapapamana tayo sa mga maiiwan natin na maganda. Okay? If you love helping people achieve their dreams and goals in life, kaya ito na yun. This is the business na perfect for you. Di ba? You have to ask yourself, ako ba yung taong gusto kong tulungan yung ibang tao din na makuha din nila yung mga goals nila, yung mga pangarap nila? Then this is the best, the right platform for you. Kasi yun yung desire ng heart mo, makatulong ka sa kapwa mo, makatulong ka sa tao. So this is the perfect business for you. Eh di tutudo na natin. Tama? Huwag nating hayaan na 2024 maging parehas lang ng 2023. Magkakaroon kasi ng malaking difference yan, depende sa action natin. Alright? At yung action natin yan, based on the belief system that we have. So, depende sa paniniwala, no? So, kung naniniwala ka talaga, di ba? Eh, di gagawin mo to. Eh, all out mo na siya. Hindi yung parang papitik-pitik lang, parang lulubog, lilitaw lang tayo. Alam mo yung ganun? Yung ito todo mo na kasi alam mo na this is it. Kahit part-time mo lang siya ginagawa pero full-time yung heart mo, yung results mo, lalabas at lalabas talaga. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets that he may run that reads it. So, ang tanong, yung vision board mo ba o yung goal board mo ba, dream board mo ba, nakasulat na rin ba dyan? Updated na rin ba yan ngayong 2024? Kasi baka may bago kang target ngayong 2024, i-update natin ha. Sulat mo dyan. Kailangan kasi po yun. Okay? Write the vision. Sinabi pala yun sa Bible, no? Susulat pala natin. Kaya ang tawag doon na written goals. Di ba marami mga leadership gurus na talagang tinuturo yun. Mga business tycoons, speakers, no? Tinuturo pala talaga yun. Dapat pala talaga may written goals. Yung isusulat mo yung vision mo, yung goals mo, yung target mo. Alright? That he may run, that reads it. Yung parang, para pag nababasa mo siya everyday, instead na ikaw ay tatamarin, sisipagan ka. Alam mo yung ganun? Kasi nababasa mo yung pangarap mo. Nakikita mo siya. Alright? So, that's the question. Meron ka na bang written goals ngayon? Kung wala pa, please do. Assignment po natin. Ano? Alright? Pwede po ba, no? Update lang natin. Para next week, assignment natin, pakitaan tayo ng written goals natin. Sharing tayo. Yung nasulat mo na ano yung goals mo for 2024. Yan. Alright? And yung vision board mo. Kung hindi pa po tayo marunong gumawa niyan, magsabi lang kayo, paturo tayo, mga mentor. Mentor pa paano gumawa ng dream board o yung vision board. Di ba? Kasi kailangan talaga yung promise. Nasa Bible yun eh. Kailangan palang isulat. Alright? So assignment natin to ha guys. Next week, sa live class natin, magsisharing tayo ng ating written goals. Na? Okay? Tip lang po, pag magsusulat ka ng target mo, ng goal mo, huwag mong tingnan yung parang present reality mo na kaya ko ba to? Alam mo yung ganun? Yung parang gina-judge mo yung pwede mangyari sa'yo according to your present situation. Alam mo yung ganun? So, ganito siya. Pag magsusulat ka pala ng target mo, okay? Yung dapat yung ano ba tawag dito? Yung may
Yung may kurot, kumbaga. Alam mo yung ganun? Yung may kurot. Yung ma-stretch ka ba? Okay? Alam mo yung ganun? So, kasi, kaya nga, ma-activate natin yung faith natin eh. Kumbaga parang, yung sa tingin mo na kung ikaw lang, hindi mo kaya. Yun, sulat mo yun. Yung parang, kung ako lang to, hindi ko to kakayanin eh. Pero dahil nasa I Am Worldwide ako, marami akong kasama dito, marami akong mga mentors, business partners dito, at kasama namin si Lord na, ano mo yan? Kakayanin to. Yung ganun. Okay? Yan yung written goals. Alright? So, yun. Punta tayo sa mga announcement. Actually, tapos na rin tayo, no? Punta tayo sa announcements. Kita po? Nababasa? Yan. Love anniversary. Yan. Last year, victory tayo. Victory anniversary. Ngayon naman, I love anniversary. Third anniversary ng Dream Team. Save this date. 25, 2024, May. That's Saturday, 1 p.m. Ang venue natin is to be announced, no? I-announce natin syempre yung venue. Pero save nyo na yan, no? Save nyo na yung date na yan. Every time may event, okay, by the way, congratulations sa ating lahat, no? Kasi yung last event natin, yung ISO, last year, wala pa tayong 20 yata nun. Pero ngayon, around, nasa 80 yung attendance natin. So, nagmo-multiply. So, meaning, eto din. See to it na ikaw, marami ka mapa-attend dito. Kasi pag marami ka napapa-attend sa mga events, naku po, isa yan sa magandang sinyales, kumbaga, ng paglaki ng grupo mo. Mas marami ka mapa-attend sa event, mas lumalaki ang team. Bakit? Kasi ang mga event po, sobrang, ano yan, very, very powerful, empowering. So, ibig sabihin, pag may naka-attend dyan, talagang mapapower up, may inspire sila, ganyan, no? So, yan. Plano ka na kung sino yung mga invite mo dyan sa event natin. Alright? And then, meron ba sa inyo dito, or may downline ka ba, may member ka ba, na sa tingin mo, potential niya, o potential siya na this month, kayang ma-push na mag-sapphire or mag-rank up? Kung mayroon po, 'di ba? Tulungan ka namin kausapin. Kasi sa atin pong team, syempre po, no, tayong lahat nagtutulungan makakapag-rank up kasi we are in the business of may system ng rank up. Rank up system. Alright? Kumbaga, nakadesign yung marketing plan ng I Am Worldwide, tinatawag nating rank up based compensation plan. Alright? At pagka tayo po ay nagra-rank up, marami tayong napapa-rank up, dyan lumalaki yung team. So as you can see, more than 30 na tayo, no? 30 plus na lahat ang ating po mga elite executives. So I hope and pray, etong December, kung sino sa inyo po, sa team ninyo, mayroon ba dyan gusto mag-rank up? Kausapin natin, tulungan po natin. Pagtutulong-tulungan po natin. Kasi ang target po natin, every single month, may nagra-rank up sa atin. Alright? Okay, kaya identify mo ha. Mentor, si ganito, ano to? Pwede itong mag-rank up this month eh. May mga napasok na siya eh. Pwede itong, ano na, i-dire-diretso ng rank up to. Ha? Kausapin natin. Magsabi lang po kayo. No? Alright? And of course, ito din, sino sa mga members mo, yung pwede maging car achiever. Our goal this year, every month may car achiever. Okay? So, yun. Ganun din. Kakausapin natin. Kasi lahat po na to, requirement to. Promise. Requirement po ito sa paglaki ng grupo. Yung nagra-rank up, naglalabas ng resulta, nagka-car achiever, alright? Sa tingin mo ba this year, kasama ka dito sa car achievers? Yung hindi pa car achievers, sige nga po, pa-type dyan sa chat natin.
I am car achiever. Yan, di ba? Kailangan ba talaga yun, mentor? Yes. Kailangan po ito. This is one of the requirements for you to have a big network. For you to succeed in the business. Kailangan mong maging car achiever. Alright? Sino ang car achiever this year? O, di ba? Mentor Charis, car achiever. O, Mentor June, Carlos, car achiever. O, di ba? Sino pang car achiever natin this year? Di ba? Type mo na dyan. I am a car achiever. Di ba? Mentor Julie, di ba? Car achiever. Okay? Kasi pag hindi ka nag-car achiever, syempre parang ang hirap naman i-push yung downline mo. Kasi ikaw mismo hindi ka car achiever, di ba? Alam mo yung ganun? So, ibig sabihin, requirement pala to eh. Eh di, ikaw as leader, di ba? Dapat maging car achiever ka para ikaw yung susundan, no? Yan. Marami tayong mga pasabog this year, no? Kaya, very exciting yan. And of course, ito. Dapat tingnan mo sarili mo na ikaw na nakapila dito. The next Millionaire Circle. Actually, this month, mayroon na. Yan. May poster na lagi hinihintay natin. So, madadagdagan na to. So, ang sarap kasi, no? Marami tayong mga Millionaire Circle, ganyan. So, yan, no? Ito yan. This year, marami tayong mga Millionaire Circle, no? So, lahat tayo gusto natin ng malaking kita. Sino ba naman ang ayaw natin ng malaking income, di ba? Pero dapat, ito yung reminder natin sa bawat isa, ha? Bago po nangyayari yung big income, ito dapat po muna ang mangyari. Big team or big network. Paano po magkaroon ng big team or big network? Yun po yung kanina. Yun yung mga requirements pinakita ko sa inyo. Nagra-rank up, car achiever, nagmi-millionaire circle, para lumaki talaga yung team. Yun po yun. Alright? Kasunod na yung malaking income. Kaya, paturo tayo. Patulong tayo. Huwag ka mahiya. Magpapatulong ka sa mentor. Mentor, paano ba mag-rank up? Di ba? Ganun. Paano ba ako mag-car achiever, mentor? O, paano ba ako millionaire circle? O, di ba? Ganun, patulong po tayo. Huwag kayo mahiya. Alright? Kasi, ito po yun. Dapat naintindihan natin, no? First year, yan, 100% ng income mo galing sa effort mo. Yung ikaw lang lahat. Pero second year, darating yung time, ito, bombahin mo ngayon. Buong taon, kakataw ka ngayon. Pero next year, may katulong ka na. Third year, 40% galing na sa team mo. Fourth year, 60% galing sa team mo. Darating yung time, 5 years. Kaya nga may tinatawag tayong 5-year plan, di ba? 5 year, 20%. Yun ang income mo galing sa effort mo. 80% galing sa team mo. Pagpalo ng 6th year, kahit wala ka ng effort, may income pa din. Alright? So this is the promise of our business. Yun nga lang, dapat pagdaanan mo talaga yung first year, second year, third year, talagang todo ka. All out ka. Para pagdating nung time na to, harvest time ka talaga niyan. Alright? Marami yan sa ating mga mentors kahit wala talagang gawin na. Tuloy-tuloy yung 6 to 7 figures income. So the greatest act of true leaders is what happens in their absence. True leaders make themselves unnecessary. So yan ang goal natin. Yung parang ganito, oh, di ba? Minsan hindi na ako masyado nakakasama sa mga IBP, sa mga training ninyo, di ba? Parang ganun lang. Kasi develop na yung mga leaders natin. Like, yan, sila Mentor Ave, Mentor Julie, di ba? Alam mo ganun? So, yan ang gusto natin gawin. Na marami sa ating ma-produce na mga leaders. Na kahit wala si upline, si mentor, tuloy yung business mo, yung network mo. Hindi nakaasa kay mentor. Alam mo ganun? So, yan yun. Yan ang isang maging target natin this year. No? So, what's the key? Learn to be thankful and for what you already have while you pursue all that you want. Okay ha? Learn to be thankful for what you already have. Ano ba yung meron ka ngayon? Thankful ka na dapat. Kahit isa pa lang member mo, di ba? Thankful ka na dapat. Be thankful for what you have.
you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Kasi minsan parang tinitingnan mo, wala pa akong benta, wala pa akong recruit, doon ka na lang nakafocus sa wala kang recruit, wala kang benta. Kaya tuloy, lalo kang nawawalan kasi doon ka nakafocus. Sabi dito, ano ba yung meron ka ngayon? Be grateful kasi nakasama ka na, nakasali ka na sa I Am Worldwide. Be grateful kasi may mentor ka. Be grateful kasi may team ka na tutulong sa'yo. Kahit mag-isa ka pa lang, wala ka pa napapajoin. Alam mo yung ganun? When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Okay? Kaya dapat magkaroon tayo ng gratitude heart. Instead na lagi nagko-complain, ayan, di ba? Laging tinitingnan yung bagay na pasasalamatan natin. Okay? So sabi dito sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith, ayan, iti-test yung faith natin, ha? Produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. So, para sa kabutihan pala natin, yung pagtetest ng faith natin. Kasama sa testing of faith, ito yun, yung facing trials. Mga obstacles, problems, challenges, lahat yan. Many kinds. Ayan, no? So, ibig sabihin, if you're facing trials of many kinds, ano sabi? Magalak pa daw tayo. Pero parang ang hirap, no? Paano ka magiging happy, joyful, kung may problema ka? Parang ang hirap, di ba? Ang hirap naman talaga eh, sa totoo lang. Pero, yan yung sabi dito sa Bible. Alright? Kasi alam mo na yung trials na yan, para pa rin sa kabutihan mo yan. Inalaw ng Diyos, matest yung faith mo. Alright? Kasi alam niya na para sa atin yan. Madidevelop sa atin yung maturity, yung perseverance. Yan, no? Magiging solid ka, magiging matured ka na, magiging matatag ka na. Yun. Alright? Face the trials, face the giants. Do not run. Rise and face it. Diba? Well, that's all for our live class today. Salamat po sa mga nag-join sa ating pong live class. Congratulations and thank you for joining. If you have question, pwede tayo magtanungan po. If none, pwede na tayo mag-picture. Yan. Tara, picture po tayo. At alam kong matutulog na ang mga taga-US and Canada, di ba? Sige po, picture na po tayo. Salamat po sa pag-join once again. Ito po, upload natin sa ating YouTube channel, no? Tapos send ko na lang yung replay na link. Ayan, tara po. Picture po tayo. Pa-open na lang po ng cam so pwede mag-open. Ayan. Okay. Alright. Ayan. Sige, picture tayo, ha? Bilang po ako ng 3 para po i-click natin yung heart na emoticon. Okay, so 1, 2, 3, heart. Yan. Tapos, tara po, 1, 2, 3, picture. Yan. Alright, yan po. So, meron po ba kayong mga questions or gusto nyo i-share? Feel free. Kung meron po. Meron? Walay? Meron. Okay na tayo? Yan. Okay, so good night sa mga taga-US, no? At sa Canada. Hindi, may IBP pa tayo, di ba, Mentor Julie? 11 yun, di ba? Sakto lang pala, no? Pag-11 na. Opo, sakto po, diretso after dito. Sige. I-close na lang natin po na sa ating closing prayer, no? Sige, let's have a closing prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa natapos mo naming live class. Lord, we thank you so much for guiding us to giving us the wisdom, Panginoon. Maraming salamat po sa mga mentors namin na nakinig, nakijoin sa aming pong live class. And we pray, Lord God, na mas marami pa kami makasama dito, na mas marami pa po kami matutunan at na magamit po namin sa aming pong daily
na activities sa buhay po namin, Panginoon. And Lord, we thank you so much, Lord, for giving us the encouragement na because of you loved us so much, Lord, that we can hold on to our faith, Lord God, na greater things are yet to come in our lives, Lord God, that this 2024 na may mas maganda kang plano sa amin, Panginoon, this year, na mas maraming magagandang mangyayari, Panginoon, that we can expect great things na mangyayari po sa buhay po namin. So Lord, we surrender everything, Lord, sa iyo. Tinataas po namin ang aming team, Dream Team Worldwide, ang aming pong company, I Am Worldwide, ang lahat ng mga mentors po namin dito. Lord, we thank you. We praise you. We love you, Lord. In Jesus' name we all pray. Everybody say amen. All right. Thank you po ulit. God bless everyone. Bye. See you again next live class. All right.